Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, sa pangalan ni Drew Nasino para sa isang oras ng panibagong balitaan dito po sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Ngayon nga po ay araw ng Lunes at huling Lunes na ito sa buwan lamang huyan ng Enero. Ngayon po ay January 29 at narito na ang ating headlines. Arangkada Balita! Bagong Pilipinas kick-off rally, generally peaceful, ayon yan sa PNP. Arangkada Balita! Water level na ang gandang bumaba sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon. Arangkada Balita! DepEd, sisimulan na ang magsasanay ng mga guro para sa matatag curriculum. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, 3 katao patay habang 25 iba pa sugatan sa pag-atake ng Iran sa Jordan. Arangkada Balita! Sa mundo naman ng pampalakasan, Phoenix sinalo ang Magnolia sa PBA Commissioner's Cup Semifinals. Arangkada Balita! Balita sa mundo ng showbiz, Thai beauty queen Antonia Porcel, bibisita raw sa bansa. Arangkada Balita! At siyempre sa ating pinakaabangang balitang viral, free per guide, patok sa netizens. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita! Good morning muli sa inyong lahat. At syempre, narito na ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita! Generally peaceful ang isinagawang Bagong Pilipinas campaign. Ito naman ang kinumpirma ni Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo kung saan wala silang naitalang untoward incident. Good news yan ha. Ayon po kay Colonel Fajardo, may ilang individual lamang ang binigyan ng atensyong medikal dahil sa pagkahilo. Kabuang 3,587 PNP personnel ang pinakalat sa Carino Grandstand kung saan umabot sa 400,000 ang dumalo sa nasabing aktibidad. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabing kick-off rally kasama ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, bukod sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naroon din sa nasabing rally itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan, dyan sa ginanap ngang kick-off rally sa Carino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang talumpati ng Pangulo, sinabi nitong dapat maibalik ang tiwala ng bawat Pilipino na kayang sumulong ng bansa. Binigyan din pa ni PBBM na hindi lang basta slogan ang Bagong Pilipinas kundi layunin rin ito na maglatag ng mga mithiin na dapat makamtan para sa kinabukasan ng bayan. Nagiwan rin ang tagubili ng Pangulong Marcos sa mga nasa pamahalaan tulad ng bawal ang tamad at makupad. Palitan na ang sungit ng ngiti, bawal ang hindi tapat at nangungulimbat. Gayun din ang bawal ang mga pang-aapi at paghahari o naghahari-harian at higit sa lahat, huwag pahirapan ang taumbayan. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, kuha pa tayo ng ilang pang mga detalye mula sa ating patrol number 5, Aya Yupanco. Kuyang?
Pumalo sa 400,000 katao ang dumagsa sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa Manila Police District, kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon ang mga kawani ng gobyerno at mga kilalang personalidad. Iniulat naman ng Manila Police District na 46 na individual ang binigyan ng atensyong medikal sa kasagsagan ng Kick-Off Rally. Karamihan sa mga ito ay nahilo, may isang nasugatan, 11 ang sumakit ang ulo at 3 ang nagkaroon ng abrasions. Sa pangkalahatan, naging maayos at mapayapa ang naging resulta ng Kick-Off Rally. Ito yung patrol number 5 ay yung pang-parasyon Pilamantan ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report.
sina DENR Secretary Antonio Larzaga, Transportation Secretary Jaime Bautista, Public o DPWH Secretary Manny Bunoan, gayon din si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, hubugin ng DepEd ang pagiging matatag ng mga mag-aaral para sa isang bagong Pilipinas. Ibinida naman ni Secretary Larzaga ang sinusulong ng DENR na science-based para sa pangangalaga sa kapaligiran. Ipinagmalaki nitong si Transportation Secretary Bautista ang naging ambag ng departamento o ng DOTR sa pagsusulong ng Public Utility Vehicle Modernization at pagtatapos ng mga transportation infrastructure, habang pagsasaayos naman ng mga kalsada at tulay ang ibinida ng DPWH. Arangkada Balita! Reaksyon naman mula sa grupo ng mga magsasaka. Tinuligsa po ng grupo ng magsasaka ang tinaguriang kilusang bagong Pilipinas ang Administrasyong Marcos at sinasabing nabigo itong anilang matugunan ang ugat ng kanilang paghihirap at hindi nagbibigay ng tunay na solusyon sa mga problema ng bansa. Sa ginanap ngang kick-off rally dyan sa Quirino Grandstand sa Maynila, inulunsad ang bagong Pilipinas branding na nagsimula noong 2023. Tinawag ng Philippine Information Agency ang nasabing event bilang makasaysayang pagtitipon na may layuning magbigay ng pag-asa at inspirasyon na makilahok sa pagpapaganda ng bansa sa pamamagitan ng pagkakaisa. Gayunman, para sa pamansang lakas ang kilusang pamamalakaya ng Pilipinas, hindi nito mapapabuti ang buhay ng marginalized sectors gaya ng mga mangingisda hanggat ang parehas na polisiya sa ekonomiya ang umiiral. Ayon sa pamalakaya, kailangan ng mga Pilipino ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang mga krisis sa ekonomiya tulad ng inflation at pagkawala ng buhay at kabuhayan dahil sa pagkasira ng kapaligiran at hindi isang mababaw lamang anila na rebranding. Arangkada Balita! Uy, eto naman, sa oras na 18 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, inulunsad po ng PCO Presidential Communications Office ang bagong Pilipinas Digibox upang matulungan ang mga Pilipino na lumipat sa digital TV mula sa analog. Ang hakbang ay ipinabatid nitong si PCO Secretary Cheloy Garafil kasabay nga ng isinagawang bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Maliban sa napakarami anyang channel at malinaw na reception, may dagdag pang
ating DWIC patrols. Alkalde ng Cotabato City may panawagan daw kay Senador Bato de la Rosa. Alamin po natin ang report ihati ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Kinalampag ni Cotabato City Mayor Muhammad Ali de la Cruz Matabalaw ang tanggapan ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang simulan na ang nakabinbing plano ng investigasyon sa peace and order sa Cotabato City matapos ang insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagkamatay ng 3 katao at pagkasugat ng maraming iba pa sa Cotabato City noong nakalipas na taon. Nauna na nagsabi si Senator De La Rosa bilang Chairman ng Committee on Public Order na magsusumiti siya ng resolution para imbestigahan ang nangyaring pamamaril bago ang barangay election noong October. Kinumpirma ito ni Matabalaw matapos sila mag-usap ni De La Rosa kung saan idinulog niya ang sitwasyon sa kanilang lungsod. Ilan sa mga idinulog ni Matabalaw kay De La Rosa ang ilang mga akusasyon na binitiwan ni Barangay Captain Bimbo Ayunan Pasawiran laban sa PNP na labis na ikinabahala ng mayor. Kabilang dito ang mga paratang na dinoktor ang mga resulta ng paraffin test ng SOCO. Pineke ng pulisya ang report, ginugulo ng PNP ang syudad sa halip na magpanatili ng kapayapaan at kaayusan at ang planong pagtatanim ng droga kay ayunan ng mga kawani ng PNP. Ang mga akusasyon ay lumitaw matapos ang isang insidente ng pamamaril no October 23 sa barangay Rosary Heights sa 12 Cotabato City. Ang insidente ito ay nagresulta sa maraming sugatang individual at pagkasawingan ng 3 katao. Kung mapapatunayan ang mga aligasyon na ito, hindi lamang madudumihan ang reputasyon ng kapulisan, kundi maaari daw malagay sa panganib ang kapayapaan at kaayusan sa Cotabato. Ayon pa sa alkalde, ang mga pangyayaring nakapalibot sa mga akusasyon ay nagdulot ng klima ng takot at pag-aalinlangan sa mga mamamayan. Samantala, wala pang tugon si Senator De La Rosa sa naging panawagan ni Cotabato City Mayor Matabalaw. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arrancada Balita! Sa iba pang balita, ilang napag-iiwan ng sektor sa Pilipinas, walang nakikitang pag-asa sa bagong Pilipinas. Ang iba pang detalye sa ulat na yan ni Patrol number 5 ay Ayupangko. Hindi maiangat ng tinaguriang bagong Pilipinas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buhay ng mga napag-iwanang sektor ng lipunan habang nananatili ang mga pabigat na economic policy ng pamahalaan. Ayon sa pamalakaya, kailangan ng mga Pilipino ang konkretong hakbang upang masolusyonan ang krisis sa ekonomiya gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagkawasak ng kalikasan. Napag-iiwanan na nila ang mga mangingisda sa bansa dahil bigo ang pamahalaan na suportahan ng fisheries production sa pamamagitan ng subsidiya at pagprotekta ng gobyerno sa marine and aquatic resources. Ayon naman sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, hindi nagbibigay ng tunay na epektibong solusyon sa mga problema ng bansa ang rebranding na bagong Pilipinas gaya ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kagutuman at malalang corruption. Iginit naman ng amihan pambansang federasyon ng kababaihang magbubukid na walang bago sa bagong Pilipinas. Ang tunay na pagbabagoan nila ay makakamit at matutupad lamang sa pagsusulong ng pambansang industrialisasyon at maunlad na agrikultura. Ito si Patrol number 5. Ay pang para siyempre naman ito ng lakas. DWIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arrancada Balita! Sa iba pang balita, pakikinig sa tinig ng taong bayan ukol sa Chachay, ginit naman ng isang kongresista.
Ang balitang yan ihati ni Patrol Number 11, Tina Nolasco. Binigyang diin ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang kahalagahan ng desisyon ng taong bayan kaugnay sa isinusulong ng Kamara na pagbabago sa saligang batas. Git ni Barbers, dapat respetuhin ng Senado ang taong bayan at ang mga kongresista na inihalal ng taong bayan ay bahagi din niya ng taong bayan. Ibig sabihin ni Barbers na marami ng beses nagsalita ang mga tao sa pamagitan ng kanilang mga direktang inihalal na mga kongresista at mga punong lokal, subalit ayaw umano itong pakinggan ng Senado. Hindi rin dapat anyang katakutan ng mga tao dahil lahat ng mambabatas ay utusan lamang at hindi Panginoon. Nakalulungkot anyang isipin ng ilan sa mga senador ay galing din sa mababang kapunungan ng Kongreso na ngayon ay kanila rin umanong iniinsulto. Apela pa ni Barber sa mga senador, tigilan na umano ang pangiinsulto sa taong bayan na bayaran sila at bumaba ng mga ito sa pedestal at nang makasalimuha ang upang malaman ang kanilang salubin imbes na manginsulto. Matatanda ang una nang naglabas ng manifesto ang mataas na kapulungan na pirmado ng 24 na senador para tutulan at kondenahin ang People's Initiative sa isinusulong na charter change. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang metodong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita at sa oras na alas 5:31 ng umaga. Nasa linya po natin ang National President ng Grupong Piston, si Kamodi Floranda. Kamodi, good morning! Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo, salamat po sa pagkakataon ha. At hinga namin kayo ng reaksyon dito sa isinagawang bagong Pilipinas kick-off campaign rally po, Kamodi. Dahil nandun, nag-report si DOTR Secretary Jaime Bautista at sinabi niyang lahat ng mga proyektong pang transportasyon ay isusulong mga programa at umaasang magiging tagumpay o magtatagumpay ang PUV Modernization Program. Ano pong komento nyo rito, Kamodi? Sa atin ay dapat yung PUV-MP ay dapat masusi itong pag-aralan ng DOTR at ng LTFRB at ng pamahalaan sapagkat sa ngayon ay talagang malaking epekto, hindi lamang sa hanay ng mga driver at operator, kundi mismo sa ating mga mamamayan na makikita natin na sa ngayon ay mayroon ng kakulangan sa usapin ng public transport para sa serbisyo sa ating mamamayang Pilipino. Opo, ano bang naging hakbangin nyo na, Kamodi? Because noong mga nakalipas na araw, di ba kayo nagsagawa ng tigil pasada o protesta, sabihin na lang ho natin. Kayo ho ba'y nakikipag-regular na, gaano ka-regular yung ba'y kipag-ugnayan nyo po sa mga otoridad, particular po dito sa LTFRB or mismo kay DOTR Secretary po, Kamodi? As ay matagal na tayong hindi nakakarap ng DOTR. Bagamat si Chairman Guadis dalawang beses natin nakasama sa dalawang hearing na naganap sa Kongreso at malinaw naman yung ating mga inilatag sa mga hearing na kung saan ay sinasabi nga natin wala naman tayong problema sa usapin ng modernization sapagkat wala pa mang programa ang DOTR ng LTFRB ay tayo ituloy-tuloy na nagre-rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. At sinabi din natin sa hearing na kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin ang ating muda ng ating public transport, bakit hindi maglikha ng sarili nating industriya para tayo mismo ang lilikha ng ating public transport. Kasi sa ngayon sa ilalim ng modernization sa PUBMP ay hindi yung ating sariling ekonomiya ang pinapaunlad natin, kundi ang pinapaunlad dito ay kung saan yung malalaking mga dayuhan at malalaking mga negosyante hanggang patuloy na naiiwan ng sektor ng ating public transport. Opo. Itong
3 buwan na extension until April, no, Kamodi, para ho sa consolidation. Ano bang mga plano nyong gawin sa susunod na 3 buwan pa? Sa atin ay sa atin naman ay tayo naman ay sabi nga natin dapat kilalanin ng LTFRB yung ating mga association ay part ng consolidation na ito ay nagsama-sama yung mga operator at driver, nagbuo sila ng mga association. Kahit ang sabi nga natin dapat ito ay kilalanin ng LTFRB, hindi necessary na magbuo kami ng corporation o magbuo kami ng kooperatiba. Bakit hindi na lang kilalanin nga ang mga association? Pero anong susunod na hakbangin ninyo, Kamodi, sa mga susunod na araw? Itong mga susunod na araw na ito? At tayo ay tuloy-tuloy, tuloy-tuloy tayong mga kikilos dahil lang binigay lang naman sa atin ay 3 months extension. At mula naman doon sa mga serya ng mga ating mga pagkilos ay naobliga ang gobyerno na magbigay ng 3 buwan na extension muli sa usapin ng consolidation. Ang sa atin ay mas panawagan talaga natin at mismo ang Kongreso, ang panawagan ng Kongreso at ng Piston at Manubela ay isuspindi muna ang implementation ng usapin ng modernization program sapagkat ito ay malinaw na lumalabas sa mga hearing sa Kongreso na hindi talaga masusing pinag-aralan ang programang ito. Oo, pero Kamodi, may mga reports din at may mga data naman ayon din dito sa actually na-interview namin si House Committee on Transpo Chairman si Congressman Romeo Acop. Ang sinasabi niya naman po 76 na halos yung nakapag-consolidate. So paano na yung 76 na yon na nakasunod po para sa PUV modernization as against doon naman sa iilan lang? Ito ay ito ay report ng LTFRB at saka ng DOTR. Pero pag tiningnan natin sa crowd sa mga lokal at mga ruta, ay makikita natin na talagang malaki pa rin ay mga traditional jeepney. Sapagkat kung titingnan nga natin, saan ba hinugot yung 76 na percent ng mga nag-consolidate na kung saan ay mismo sinasabi rin talaga ng LTFRB, halos 9,815 pa lamang talaga yung nag-consolidate, yung mga traditional, yung mga modern na bumibiyahe sa ating bansa. Kaya kung titingnan natin, majority, kundi kahit dito sa National Capital Region, na meron silang sinasabing national road, mga main road, ay 262 na mga main road. Ang karamihan dito ay mga traditional of jeepney pa rin ang bumibiyahe. Bagamat meron tayong mga nakikitang modern. Halimbawa, sabi nga natin sa hearing, halimbawa ang Cubao Divisoria, ang Cubao Divisoria merong 165 na unit ng mga traditional jeepney ay halos 13 lamang ang bumibiyahing mga modern. Yung Cubao A. Rodriguez Villa, Espanya, 6 na ruta po yan. Isa man ay wala dyan tumatakbong modern. Yung Project 3 na 6 na ruta din, isa man ay wala tumatakbong modern. Kahit dito sa mga bahagi ng mga biyahe ng Padilla, ng Antipolo, ay majority pa rin ang tumatakbo yung mga traditional jeepney. Bagamat may nakikita tayo na mga modern na mga minibus na tumatakbo. Kaya hindi natin makita yung sinasabi nga ng LTFRB ng DOTR na halos nasa 76% nang inabot ng kanilang compliance sa pinang modernization program. Kaya sabi nga natin ay baka mali yung nakakaabot na datos mismo kay BBM at pagtingin din ng Kongreso. Kahit nagiging mali rin yung desisyon ng ating Pangulo. Kaya sa atin, tayo ay nakabatay sa aktwal na nakalagayan sa baba. Dahil talagang kahit yung mga babiyahe po ng Commonwealth Avenue, yung kahabaan po ng Commonwealth na yan, majority pa rin na tumatakbo dyan ang mga traditional jeepney na sinasabi nilang malaki ng porsyento ay mga minibus. Kaya tayo hindi po natin makita. Batay mismo rin sa datos ng LTFRB, halos 1,500 lamang na tumatakbo na mga modern sa National Capital Region sa 35 na ruta ng ating dito sa NCR. So Kamodi, binabanggit nyong
well, 3 buwan yung extension for consolidation. Ano ba ang naiisip niyong panahon para ibigay po sa mga otoridad o sa gobyerno mismo para kanyo masusing pag-aralan po itong programang ito, itong modernization program na ito, Kamodi? Ang panawagan nga natin mismo, kahit hindi lang ang piston po, kahit hindi lang ang manubela, mismo po yung ating mga dalawang ahensya ng pamahalaan, yung Kongreso at Senado, ang sinasabi nila isuspindi muna yung implementation ng programa ng modernization at magkaroon ng malapad at malawak na konsultasyon, hindi lamang sa hanin ng mga driver at mga operator, kundi siya mismo sa ating mga mananakay. Tayo po ay wala tayong problema sa usapin ng modernization. Yes. Dahil sinasabi nga po natin, ay wala pa mang programa ang gobyerno. Tayo po ituloy-tuloy na nag-modernize. At sabi natin, almost 78 years tayo nag-rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. Napatunayan niya sa mahabang kasaysayan ng ating transport ay naayos. Lalo na, mas madali mag-ayos ang ating mga sasakyan kung tayo meron sariling industriya at merong part of support of government sa usapin ng public transport. Kasi pag tinignan po natin, ang serbisyo sa mamamayan, dapat ito'y tungkulin ng gobyerno. Pero ang nangyayari sa atin, yung usapin ng modernization ay hindi nagiging tungkulin, nagiging isang malaking negosyo at nagpapatuloy na nagpapawala ng kabuhayan ng mga driver at mga operator. At siyempre, nagsasaper yung ating mga mamamayan sapagkat alam natin na sa ilalim ng modernization ay pagtaas ng pamasahe, bagamat itinatanggi ng LTFRB. Ay ngayon pa lamang magkaiba na po ang pamasahe ng traditional jeepney sa modern na mga sinasabi nila mga modern. Mas 2 piso na ang pagitan. Kaya batay sa pag-aaral din ng opisina ni Congressman Busita ay para mabayaran yung mga modern na mga kinukuha ng mga minibus ay hindi bababa sa 30 to 40 pesos ang magiging pamasahe para mabayaran lamang itong mga modern. Sino magsasaper? Ang magsasaper diyan yung ating mismo mga commuters, lalo na sa kalagayan ngayon na hindi naman ganoon kalaki ang sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Paano pagkakasahin ng ating mga manggagawa ang 610 pesos na sahod sa mataas na serbisyo para sa kanila? Although ang PUV modernization program naman po ayon sa ating gobyerno para yun sa kaligtasan na rin ng lahat Kamodi, di ba? Bagamat may marami pa din yung iba na hindi na roadworthy, roadworthy yung ilang pong mga pampasaherong jeep, di ba ho? Sa atin naman ay inaano natin yung mga operator na ayusin ang kanilang mga sasakyan. At sinasabi nga natin, madaling mag-ayos ng mga sasakyan, lalo na kung may kakibat na suporta mula sa ating pamahalaan. Alright. Nako, ano bang panawagan nyo pa sa gobyerno, particular dito sa DOTR, sa LTFRB, at syempre, Kamodi, dun sa mga publiko, sa mga Pilipino na medyo apektado talagang apektado kung kayo nagkakaroon ng mga pagkilos, Kamodi? Sa atin ang panawagan po natin ay siyempre yung usapin ng sana ay muling pag-aralan ng pamahalaan itong programa ng modernization program at sana ay mapakinggan tayo ng ating Pangulo at makita niya yung kahalagaan ng serbisyo ng ating public transport. Alright. Nako, kami tatawag muli sa inyo, Kamodi, at bukas naman ang aming himpilan, DWIZ, ganyan din pang Aliw Channel 23. Kung meron naman kayong gusto pang ipabatid sa taong bayan, pero sana naman, Kamodi, wag mapahirapan yung ating pong mananakay. Ano po? Opo, tayo naman ay itinitiyak naman natin na hindi maipektuhan ng ating mga mamamayan. Alright. Naku, maraming salamat, Kamodi, sa pagkakataon po. Ingat po kayo. Salamat. Ingat. Yan po mga kaibigan, si
pagdating po sa rice requirement. Inaasahan ding makapagsasara rin ito ng kooperasyon sa larangan ng defense at security, maritime, agriculture at people-to-people relations. Target din ng Pilipinas at Vietnam na pataasin ang bilateral trade nito hanggang $10 billion sa mga susunod na taon. Arangkada Balita. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Balik po tayo sa huling yugto ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Dokuhan muna natin ang mga sitwasyon sa mga lalawigan. Isa daw miyembro ng NPA nagbalik loob si gobyerno. Magandang balita ito ha. Alamin po natin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Isang regular na miyembro ng New People's Army ang kusang sumuko sa loob ng kampo sa Camp Tirso H. Habor, Tuguegarao City, Cagayan. Ayon sa paunang ulat, sumuko sa mga otoridad si Aka Victor, nasa listahan ng Periodic Status Report Treat Group, team leader ng Squad 1, Platoon West sa ilalim ng West Front Committee, Camp Rob, Cagayan. 30 years old, may asawa at residente ng Barangay San Juan Rizal, Cagayan. Ayon sa kanya, nag-recruit siya si Simoy, isang sekretarya ng West Committee, Comprob Cagayan, KRCB. Habang siya ay nasa loob ng kilustan, ay sumailalim siya sa mga pagsasanay ng individual combat training, batayang kursong pangpartido, intermedyang kursong pangpartido, batayang kursong pangmilitar, at abanteng kursong pangpartido. Siya ay nakatalaga kay Danilo Ben Comanda, West Committee ng Comprob Cagayan, at pagkatapos ng ilang taon sa kilusan ay itilaga siya bilang pinuno ng kanilang squad. Nagpasya siyang sumuko ng kusang loob dahil sa hindi na niya makayanan ang hirap ng kanyang naranasan sa loob ng kilusan. Ang kanyang pagsuko ay pinamahalaan ng Provincial Intelligence Unit, Cagayan Police Provincial Office, 2rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 4th Mobile Force Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company, Tuguegarao Component City Police Station at ang 17th Infantry Battalion, Philippine Army. Ayon kay Police Colonel Julio S. Grospe Jr., malaking tulong ang mga patuloy na pagsasagawa ng mga programa ng kapisan sa komunidad. Hindi titigil ang Cagayan Ocaps na bisitahin at hatiran ng tulong kahit pa sa mga liblib na lugar upang ang iba ay mahikayat na ring sumuko at magbalik loob sa gobyerno, ani pa ang provincial director. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang paitudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, bumaba sa 211.68 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa gitna ng banta ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pag-asa, 212 meters ang normal na level ng tubig ng Angat Dam. Naitala rin ang pagbaba ng tubig sa ilang dam sa Luzon. Mula alas 6 ng batay sa monitoring ng Pag-asa, bumaba sa 98.04 meters ang water level ng Ipo Dam dyan sa Bulacan na mas mababa sa normal high
mga guro ngayong linggo para sa ikinakasang revised K-10 matatag curriculum sa darating na school year. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, ang mga gurong may hawak sa kindergarten, grades 1, 4 at 7 students ang sasailalim sa pagsasanay hanggang sa pagtatapos ng school year para paghandaan ang pagpapatupad ng matatag curriculum. Sa ngayon, naka-pilot test na ang revised curriculum sa 35 paaralan sa buong bansa. Sinabi pa ni Asik Bringas na nagsisilbi rin itong paraan para sa DepEd na magsaliksik kung paano mas mapapahusay ang pagpapatupad ng revised curriculum sa darating na pasukan. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tatlong miyembro ng United States Armed Forces ang nasawi habang 25 iba pang sugatan sa isang aerial drone attack sa Jordan. Ayon kay US President Joe Biden, pinaniniwalaang umatake ang mga militanteng grupo na suportado ng Iran. Nangyari ang pag-atake sa isang base dito sa hilagang silangan ng Jordan na malapit sa hangganan ng Syria. Pinuri naman ni President Biden ang mga nasawing miyembro ng American Service dahil hindi natinag ang kanilang katapangan. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hindi na raw pinakawala ng Phoenix Super LPG Fuel Masters ang panalo kontra Magnolia Chicken Templados Hot Shots sa 2023-2024 PBA Commissioner's Cup Semifinals, kung saan naitala po ang final score sa 103-85. Ginanap ang naturang laban sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Namayagpag sa Phoenix sina Jonathan Williams na gumawa ng 19 points, RJ Hazul 17 points, samantalang nakapagtala naman ng tig 14 points sina Sian Manganti at Ken Toffen, habang 13 points ang ginawa nitong si Jason Perkins. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. May darating na maganda sa Pilipinas ngayong araw na ito. Aba, ikinagalak nga po ng Pilipinas ang gagawing pagbisita ni Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porceld. Ayan, ngayon ay kung ang Pangulo ay biyaheng Vietnam, siya naman ay biyaheng Pilipinas ngayon. Aba, alamin natin kung bakit. Dahil po dyan, hinimok nitong Miss Universe Philippines, ang ganda niya, ang publiko na mahigpit, ano ba tawag doon? Taimtim o mainit na tanggapin ang Thai Beauty Queen. Matatanda ang naging malapit sa isa't isa itong sina Miss Universe Philippines 2023 Top 10 Michelle D at si Porceld sa nasabing kompetisyon. Sure. Abangan mo ba? Sige, abangan mo mamaya. Antonia Porceld. Taray. At syempre, para naman sa ating viral news, ito naman, ikinatuwa po ni Kaina Pugal ang mga pusang sumalubong sa kanila nang akyatin nila ang Mount Kalugong dyan sa La Trinidad, Benguet. Kalakip ang caption na Mount Kalugong Free per Guide. Aba, ipinost ni Kayla ang larawan ng mga cute na pusa. Kwento po ni Kayla bilang isang fur parent na na-excite siya nang makita niya ang mga pusa kung saan dalawa ang mukha raw buntis pa. Naku baka mapaanak doon. Nanawagan naman itong si Kaina sa mga may mabuting loob na sa La Trinidad, Benguet daw ito. Mount Kalugong. Ayan, ha? O, nanawagan naman itong si Kaina sa mga may mabuting, oo nga, buntis pa nga yung dalawa eh. 9.8, 9.6. Hanggang ngayon, malamig pa. Sabi mahina pa nga. May mabuting loob ha.
ipakapon na raw po ang mga nasabing pusa. At sumayin niyo mga kaibigan ang isang oras nating balitaan dito po sa Arangkada Balita sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center at ng Aliw Channel 23, gayon din ni Drew Nasino. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.